kapayapaan at katanungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikapitong linggo ng karaniwang panahon. Nagbabalik po tayo sa tinatawag na mga karaniwan o ordinaryong panahon. At sa umagang ito muli ay nanyayahan tayo na pagnilayan itong isang bagay na tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad at maaring itinatanong pa rin sa atin ngayon. Sabi po dito, ano bang pinagtatalunan ninyo? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ano bang hindi ninyo pinagkakasunduan? Kasi sabi po dito, habang tinuturuan o habang matapos na ituro ni Jesus sa kanila ang kanyang pagdaraanan, no, na ang anak ng tao ay ipagkakanulo. At alam naman natin no, kung paano siya ipinagkanulo sa pera. Ibinenta ni Judas si Jesus. At ngayon, no, hindi ito naunawaan ng mga alagad at alam ito ni Jesus. Wala naman po maililihim o maitatago sa Diyos. Ano ang pinagtatalunan natin? Ano ang pinag-aawayan natin? Sabi po sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa, meron daw tayong mga pinakamimiti. Meron daw tayong gustong makamtan sa buhay at nagagalit tayo kapag hindi natin ito nakukuha. Yung galit na ito napupunta sa patayan. Nakikipagpatayan tayo, makuha lang ang isang bagay na pinakamimiti-miti natin. O ngayon, sa atin po, anong pinagtatalunan natin? Sa inyo, anong pinag-aawayan ninyo? Kapiranggot na lupa, mana, pera, minsan kahit sa opisina, sa mga trabaho, napapagalingan, kasi gusto maging, maraming gusto maging number one, maraming gusto maging pinakadakila, pinaka-the best. Sa social media, kung ano-anong ginagawa para lamang tumaas, no? Pinaka number one sa TikTok, number one sa Facebook, number one sa kung ano mang mga social media account.
Kahit ngang manira, no? Kahit ang manira ng tao, kahit ang siraan mo ang isang tao, maging viral ka lang. Kahit yung pagkain, maging viral ka lang. So anong pinagtatalunan natin? Anong problema natin? Sa inyo po. Baka gusto nyong sagutin sa sarili ninyo na ano bang ikinagagalit natin sa isa't isa? Meron tayong gusto? Hindi yun ang nangyayari? So, saan tayo pupulutin yan? Lagi natin nakakalimutan, no, na kasi bakit nga ba gusto natin maging number one? Gusto natin maging pinakamagaling, pinaka-the best. Nahiya tayong sagutin, no? Kasi nauuwi ito dahil lang sa yabang, dahil lang sa pride natin. No? Yung pride na gusto natin tayo ang nagsasalita, tayo ang boss, tayo ang nasusunod, tayo ang nagdidikta. Kapag mayroong medyo may kumukontra, kapag mayroong medyo sa tingin natin nagiging threat para sa atin, yun na, mag-aaway-away tayo. Nag-uumpisa sa inisan, na uuwi sa away-away. Minsan nga, na-insecure lang tayo. Muli, pinapaalala sa atin, no? Kung gusto natin, mag-ingat-ingat din naman tayo, no, sa kagustuhan natin kasi na maging pinakadakila, nagmumukha lang tayong tanga. Kasi wala ka namang kakompetensya, wala ka namang kalaban. Feeling mo lang may aagaw ng gusto mo. Tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad at ipinapaalala muli sa atin kung ano ang tunay na kahulugan na maging dakila sa lahat. Yung tunay na kahulugan. Kasi aanin mo yung number one ka, top ka, pero mag-isa ka lang. Dahil ayaw mong makihati, ayaw mong mag-share, ayaw mong ibahagi yung kung ano ang alam mo, kung ano ang meron ka. Hindi ko alam kung kailan natin ito mauunawaan o matututunan. Pero mangyayari lang lahat ng ito kung tayo po ay mananatiling tapat sa ating Panginoon. Sa Diyos lang po tayo, no? Kumbaga, sana. Sabi ko nga, kung kailan ba natin maunawaan o maintindihan ito? Patulong tayo sa Espiritu Santo, no? Na siyang gumagabay sa atin. Kung sakaling nagkakaroon tayo ng ganitong mentality na gusto natin maging pinaka-the best, suriin muna natin yung motivation. Anong dahilan? Bakit gusto mong makilala? Bakit gusto mong maging pinakamagaling? Yung motivation. Kasi baka mauwi lang tayo sa pagkasira ng ating mga sarili. Amen?